komunidad. Lola, ang dami mo ng puting buhok. Ganon talaga, apo, kapag tumatanda na. Pero alam mo ba, sabi sa Bible, tulad ng puting buhok ay karangalan. At nakukuha iyan kapag mamuhay ka ng matuwid. Ano pong ibig sabihin ng mamuhay ng matuwid? Ang ibig sabihin niyan ay yun pagsunod natin sa Diyos. Nagiging posible na tayo ay mamuhay ng matuwid kung mayroon tayong relasyon sa Diyos. Ako po, Lola. Si Jesus ang hari sa puso ko. Gusto ko po na mag-obey sa Kanya araw-araw dahil alam kong mahal niya ako. Tama yan, apo. Ipagpatuloy mo na sumunod at magtiwala kay Jesus hanggang sa iyong pagtanda. Opo, Lola. Siyempre, mana ako sa iyo. Kawikaan 16, talata 31. Ang mga uban ay putong ng karangalan. Ito ay natamo sa matuwid na pamumuhay. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras po sa buong Pilipinas ay 9:30 ng umaga. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat at welcome sa ating programang Family Matters Thursday Edition. Ako po si Marlene Cruz. At ako po naman si Lola Seni. Para sa isang oras ng kwentuhang pangpamilya. Lola Seni, meron ka ba diyang babatiin? Yung mga ano lang, dati rin, mga Asaek, Church, sila Ate Hermie, Katage, Ate Jules, yung mga kababaihan dun, at mga men and women. At ang Aris Clan, hindi dapat makalimutan, at ang Estrada Clan. Ay, ako'y, inuupot sinisipon ilang araw na. Pagkatapos ni JC, ako naman. Talagang yan yata ang ngayon. Parang sakit ng karamihan, cough and colds. At sa super flu. At sa lahat po ng bago lang nagbukas ng kanilang mga radyo, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning to all. Sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text sa 0916-296-6625. Pwede din mag-comment sa ating FB page sa 1116 DXAS, your community radio. Simulan po natin ang ating programa sa isang Bible verse. Siyempre, English version muna tayo. English version galing sa NIV, Matthew 11:28. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Matthew 11:28. At sa Tagalog naman po, mula sa Magandang Balita, Biblia. Mateo, Kabanata 11, Talata 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Mateo, Kabanata 11, Talata 28.
Sabi dito sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin. Ito ay mabiyayang paanyaya ni Jesus ay dumarating sa lahat ng napapagal at nabibigatan sa mga kaguluhan ng buhay at sa mga kasalanan ng kanilang kalikasan bilang tao. Sa pamamagitan ng paglapit kay Jesus, paglapit kay Jesus ng pagiging lingkod niya at pagsunod sa kanyang pangunguna, ikaw ay kanyang palalayain at iyong mabibigat na pasanin at bibigyan ka niyang kapahingan sa kapayapaan ng kanyang banal na espiritu upang gabayan ka sa buong buhay na anuman ang mga pagsubok at mga alalahaning iyong pinapasan, makakayanan mo dahil sa kanyang tulong at biyaya. Napakamagandang napakagandang paalala sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga elderlies. Sa ating kasing edad na to, ang dami na nating alalahanin. Ang unang-una dyan ay ang ating kalusugan. Lalo't lalo pa na marami sa atin ang hindi na nakakapagtrabaho, kumbaga. Hindi na natin kayang magkaroon ng sapat na lakas para magkaroon ng gawain na kayang-kaya nating gawin sa araw-araw. Kaya kung ano man ang ating hindi kasi yun nawawala, yung mga alalahanin, yung mga problema na ating pinapasan, wag natin yan suluhin. Kumbaga, Lola Seni, hindi tayo nag-iisa, may kasama tayo. At yan ay ating Panginoong Jesus. Kumbaga, ibigay natin sa kanya lahat ang ating mga alalahanin. Huwag tayong masyadong mag-alala. Alam niyo po, hindi po maganda ang nagwo-worry. Kaya't anuman ang inyong problema, anuman ang inyong pasanin, anuman ang inyong mga alalahanin, lahat yan, ibigay ninyo sa Panginoon. At tulad ng kanyang pangako, Lola Zen, papapahingahin niya tayo. And I will give you rest. Oo. Sabi nga sa Hebreo 4:16, kaya't huwag na tayong mag-atubling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at do'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Tingnan nyo? Siya talaga. Ano yan? Isang pangako ng Panginoon na dapat nating panghawakan. Para tayo magkaroon ng lakas ng loob, alalahanin natin, hindi tayo nag-iisa. Nandyan palagi ang ating mahabaging Diyos na punong-puno ng habag, pagmamahal at awa sa atin. Yan po ang ating Bible verse ngayong araw na ito ay nagmula sa Mateo 11:28. Magbe-break po muna tayo sandali at magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Message that lives for every age. Don't just read it, do what it says. Follow Jesus every day. As we read it, as we pray, as we obey, we will grow, 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 grow. Discover, inspiration, mission, scripture, God's living word, changing the world. Discover, inspiration, mission, scripture, God's living word, changing the world. Be on the cover, be on the page,
A message that lives for every age. Don't just read it, do what it says. Follow Jesus every day. As we read it, as we pray, as we obey, we will grow, 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 grow. The Extella experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. The Extella experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. It's a map, it's a lamp, it's a light, it's a sword. This is God's living word. As we read it, as we pray, as we obey, we will grow, 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 grow. The Extella experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. It's Extella experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. Let us Extella experience, amazing scripture, amazing scripture, scripture. Oh. Mapagmahal naming Diyos Ama, pinupuri at pinasasalamatan kita sa mga pangako mo sa akin sa aking pagtanda. Ang pagsama mo sa akin araw-araw ay tandaan ako'y marami pang magagawa hanggang ako'y kunin mo. Alam kong ako'y iyong ginagabayan, pinalalakas at pinatatatag upang magtagumpay sa kahit anong pagsubok pa na aking haharapin. Salamat dahil ikaw ang nagbibigay ng galak at kasapatan sa aking buhay. Ibinubukas mo ang aking mata para makita ang kagandahan ng aking paligid at ako'y labis na nagpapasalamat. Patuloy mo akong gawing halimbawa sa mga kabataan kung paanong mabuhay na tapat na sumusunod sa iyo. Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas. Panginoon at Hari, nalalagpasan ko ang mga hamon ng buhay noon at ngayon dahil ikaw ang aking sandigan. Walang hanggang kitang pupurihin. Sa pangalan mo, Jesus, ito ang aking dalangin. Amen. Kikinig sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Lola Seni Cruz. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial and donor-based radio station. At dahil sa inyong katapatan at dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong lahat na maging bahagi ng ating radio ministry. Iscan lamang ang QR code o mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong mga donations. Para ma-acknowledge namin ang inyong mga donations, mag-message po lamang kayo sa amin. Maraming salamat po sa inyong partnership at God bless. Sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text sa 0916-296-6625. Pwede din mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS, your community radio. Ngayon pong buwan ng Enero ay ating pong pinagdiriwang ang National Bible Month. At ang ating pong tema sa buwan ng Enero ay God's Word brings life to our hearts and to our homes. Kaya po, ang mga
paksa na aming tatalakayin ay magmumula po sa salitang life. L-I-F-E. O Lolo Zenny, ano ang L? Love, I, integrity, F, faith, E, encouragement. engagement. Engagement. Nagkamali na nun. Engagement. Okay. So, yan po ang ibig sabihin ng life. Yung Sa una Tagalog? po, yung una pong dalawang haligi, okay? So, yan po ang 4 na haligi. Okay? So, ang una pong haligi ay pagmamahal. Pangalawa, integridad, katapatan. Yan po ay atin Lakay. natalakay nung nakaraang Huwebes. Kaya nandito na po tayo ngayon sa ikatlong haligi. Ang ating tema para ngayon sa ikatatlong haligi ay faith. Pananampalataya. Yes, At ng pusong senior. Yes. Kaya ang ating paksa ngayon ay pananampalataya, lakas ng pusong senyor. Yan. Angkop na angkop talaga para sa atin. Mm-mm. Sa yugto ng ating buhay ngayon bilang mga lolo at lola, ang pananampalataya ay hindi lamang isang relihiyon, kundi ito ay ating spiritual maintenance medicine na nagpapanatiling masigla ang ating mga puso. Kaya't narito ang ating mga gabay para sa ating paksa ngayon. So, ulitin namin, ang paksa natin, Lola Zenny? Pananampalataya. Lakas ng pusong senior. Muli, magandang umaga, Zamba Sulta. Pag-uusapan natin kung paano ang salita ng Diyos ay nagiging pundasyon sa ating pananampalataya. Ang lakas na hindi kumukupas kahit na ang ating pisikal na katawan ay nagbabago na. Yan ang magandang balita, no? Totoo yan. Hindi talaga nagbabago, kumukupas. So, ibig sabihin, mula noon, kahapon hanggang ngayon, at forever, no? Magpakailan pa man, ang salita ng Diyos ay hindi kumukupas. Ano ang una nating tatalakayin, Lola Zen? Pananampalataya sa gitna ng panghihina. Parang ang hirap gawin nun, di ba, no? Frailty. Oo, totoo yan. Sige. Sinasabi sa ikalawang Korinto 4:16. Sabi dito, kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Para sa marami nating lolo at lola, may mga araw na hindi maiwasan. Isa na kami ni Lola Senny nito, na masakit ang ating mga tuhod, na lumalabo ang panginingin at napakabilis na nating mapagod. Dito pumapasok ang buhay na dala ng salita ng Diyos. Ang Tagalog yun nung life. Nung life. Kaya, life. Yung buhay dito, babanggitin ko pong muli ha. Kaya sa ating panghihina sa ating katawan, dito pumapasok ang buhay. Yung life, yung love, integrity, faith, and engagement. Nasa ikatatlong haligi naman po tayo, pananampalataya. Dito, ngayon, pumapasok ang salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay nagpapaalala sa atin na ang ating halaga ay hindi po nakadepende sa ating lakas.
kundi sa ating relasyon sa Diyos. So ibig sabihin, kahit po nanghihina na tayo, nandyan na yung marami ng sakit sa katawan. Halos lahat tayo gumagamit ng panghaplas, Lola Zen, di ba? Parang na natin yan, pabango, kumbaga. No. Hindi yan, ang ating pananampalataya ay hindi po nakadepende sa ating lakas, kundi sa ating relasyon sa Diyos. Dapat natin yan tandaan. Kapag pinakain natin ang ating puso, ano ba pinapakain natin sa puso, Lola Zenny? Gamot. Ano pa? Yung mas mahalaga doon? Ano Salita pa? ng Panginoon. Yan. Kaya kapag pinakain natin ang ating puso ng salita ng Diyos, ay mananatiling bata. Tandaan niyo po at masigla ang ating espiritu. Di ba napakagandang no? Diba? Ang nagagawa ng pananampalataya sa buhay natin mga lolo't lola. Ang pananampalataya ang salamin na nagpapakita sa atin na tayo ay malakas pa rin sa paningin ng Panginoon. Ay, praise the Lord. Kaya, mga lolo't lola, maaring mahina tayo pisikal, pero ang ating puso ay malakas at masigla dahil sa ating relasyon sa Panginoon. Anong pangalawan, Lola Zen? Ang pananampalatayang nagpapaalis ng pangamba. Faith as a shield against worry. Bilang mga nakatatanda, madalas tayong mag-alala para sa ating mga anak, lalo na sa mga OFW, sa pag-aaral ng mga apo o sa ating sariling kalusugan. Sinasabi sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Totoo yan. Tayo kasi nga, tayo ang pinakamatanda kasi sa ating tahanan. Siyempre, Lola Zenny, hindi mo naman yan maiaalis sa atin ang mag-alala. Kasi maaring hindi tayo sinasabihan ng ating mga anak, ng ating mga apo, ng kanilang mga problema. Pero malakas tayo makiramdam. Malakas tayong bumasa ng mga body language. Kaya talagang parte na ng ating buhay ang pag-aalala. Pero tulad nga na nabanggit ni Lola Zenny sa Isaiah 41:10. Sabi dito, ako'y isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Yan po Yes. Panghawakan natin yan. Panghawakan natin, Mga promises. Ang pananampalataya ay ang pagtitiwala natin sa Diyos na nag-iingat sa atin. Tandaan natin, mula sa ating kabataan ay siya na ring nag-iingat sa atin at sa ating pamilya hanggang sa huli. Di ba, Lola Zen? Yes. Ang isang lolo o lola na katulad natin na may matibay na pananampalataya sa Diyos, dapat yan talaga, dapat yan sa katangian natin, Lola Zenny, na nakikita talaga sa atin ng ating mga anak at apo na malakas ang ating pananampalataya sa Diyos. Bakit? Kasi yan ay nagiging anchor o angkla ng tahanan. Ang malakas na pananampalataya ng ating lolo't lola ay anchor o angkla ng isang tahanan. Kapag nakikita ng mga anak at mga apo na si lolo at si lola ay kalmado at nagtitiwala palagi sa Diyos, nagkakaroon din sila ng kapanatagan. Totoo naman yan Kasi pag ang isa sa pamilya natin nagpanik na kaagad, di ba nahahawa ang iba? Kasi nakikita sa'yo. So, pag nagpanik, pumapasok ang takot.
No. Minsan pa nga, dahil sa takot, tapos nakikita ng mga apo natin na maliliit pa, nagkakatroma. Mm. Pero, kung tayo ay kalmado at nagtitiwala sa Diyos sa kabila ng problema, nagkakaroon ng kapanatagan ang isang tahanan. So, ikaw, Lola Hindi nga. Sen, kay marami ka nang nadaan ng ano. Maliliit pa si Lloyd at si JC. Oo. Pag may may sakit yan sila, nakakapasok pa rin ako sa trabaho. Hindi hadlang yung nila. Yung mister ko, sasabihin niya, ano ka ba? Sabi niya, parang walang sakit yung mga anak mo. Sabi niya, Oo. nakakapasok pa. Sabi ko, Oo. kailangan, huwag maging hadlang yan. May nag-aalaga naman, di ba, may napag-iwanan na tayo dito sa bahay. Kaya pareho tayong pwedeng magtrabaho. Ngayon, pinagpapalit sila ng gamot. Pinanalangin ko na. Pinag-pray na ng kagalingan. Kaya dapat, maniwala tayo, nagagaling sila. Kaya, huwag mong maggawing hadlang yan. Pasok tayo sa trabaho. Kaya yun ang lagi kong sinasabi sa kanya na sa mga anak ko. Dapat wag maging hadlang yung mga karamdaman para magawa natin ng mga bagay na dapat natin gawin. Lalo na sa pagpasok sa trabaho. Oo. Sunday school nga, pag may lagnat si JC, pag sabi, mama, iinom na ako ng gamot. Pag-pray mo na ako, mama, sa gabi. Tapos, kasi bukas, Sunday school. Yung ganun ba? Uy, Lola Zen, yung pagsabi ni JC na, Mama, ipag-pray mo na ako, ibig sabihin, nakikita niya na tuwing magdadasal ka para sa kanya, pinapakinggan ng Diyos. Na, kita mo na ang tiwala niya sa Diyos. Na, kaya nga, ang gandang pakinggan, di ba, Lola Zen? Na hindi hadlang dapat yung mga plano mo sa buhay. Kasi nga tayo, yan obserbasyon ko, karamihan sa mga pamilya, pag merong problema, nagbabago ang schedule ng lahat. Naranasan ko yan isang beses, basta na nagkaroon ng problema sa pamilya, ang nangyari parang lahat yata kami hindi nagtrabaho. Oh, naapektuhan lahat. Parang gano'n na hindi naman dapat. Meron tayong Diyos. Sinasabi nga yan sa Mateo 11:28. Yan. Tandaan natin yung 11:28 na yan. Sa kabila ng mga problema, hindi tayo nag-iisa. Ipasa nyo yan, ibigay nyo yan kay Lord. Kaya niya yan. Okay. Oh. Kaya, ano ang dapat nating gawin? Okay. Pag nanghihina na tayo, tapos parang gusto na nating sumuko, hindi pwede yan. Mga lolo't lola. Oo. Oo, tayo ang angkla. Ang ating pananampalataya sa Diyos, ang angkla o anchor ng ating mga tahanan. Bakit? Tulad ng nagsabi na nabanggit ko kanina, tayo, pag ang lolo't lola ay kalmado at nagtitiwala sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok, ang ating mga anak at apo ay nagkakaroon ng kapanatagan. Kaya tandaan natin yan. Kaya ang pananampalataya ni lolo at lola ay nagpapapulo ng mahimbing sa buong pamilya. Yan, totoo yan. Kasi kung panatag ka, Lola Sen, makakatulog ka talaga ng mahimbing. Kaya dapat tayo, mga elderlies, paalala lang, dapat po tayo huwaran ng matatag na pananampalataya sa Diyos. Ikatlo, ito ang mahalaga, Lola Sen, pagdating sa pananampalataya. Ang buhay na halimbawa sa tahanan, sinasabi sa Santiago 2:17, gayon din naman ang pananampalataya na narito ay wala ang mga gawa ay patay sa ganang sarili. Paano natin dadalhin ang life sa buhay ng ating tahanan? Ulit, ang pag binanggit natin na life,
Oh, ibig sabihin, tinutukoy natin, L, love, I, integrity, F, faith, yung ating paksa ngayon, at ang huli, E ay engagement. Kasi po, ang pananampalataya natin ay dapat nakikita at nararamdaman. Hindi lang dapat ito yung bang pagbabasa ng Biblia sa isang sulok, hindi lamang kundi hindi lamang pagbabasa ng Biblia sa isang sulok. Kasi yun ang iniisip kasi ng iba, pag lagi kang nagbabasa ng Biblia, ang faith mo talaga malakas. Hindi lang ganon, hindi ganon, no? Ito ay ang pagiging madasalin sa harap ng mga apo, ang hindi pagrereklamo sa kabila ng hirap at mga problema, at ang pagiging mapagpasalamat sa bawat biyayang ibinibigay ng Diyos, maliit man o malaki. Yan. So, ibig sabihin, ang ating faith ay dapat in action nakikita. In action. Kasali na dyan ang pagbabasa ng Biblia. Pero hindi doon natatapos. Di ba, Lola Sen? Kailangan ipamuhay natin. Dapat ipakita natin sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon ng ating buhay. Sa lahat ng ating ginagawa. Dapat nakikita yon. Unang-una. Sabi nga dito sa Santiago 2:17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Tunay na pananampalatayang nagliligtas ay napakahalaga na hindi maaring nagliligtas ay napakahalaga na hindi maaring hindi ipinahayag sa maka-Diyos na gawa at pagmamahal kay Jesucristo. Tama yan. So, ibig sabihin, anong halaga ng pananampalataya ninyo kung kasi consider siya na patay Kung hindi mo isinasagawa, hindi mo ipinamumuhay, patay siya, patay. Hindi kasi nakikita. Dapat, faith is in action. So, kaya nga, paano? Isa sa palatandaan na isinasagawa nyo ang inyong pananampalataya o pagiging madasalin. Pagising sa umaga, nakikita nilang nagdadasal tayo. Sa tuwing kakain, nagdarasal tayo. Pag merong mga bagay na importanteng pagdidisyonan, kung magkakaroon tayo ng pagtitipon-tipon ng pamilya para pag-usapan ng isang problema, ang ginagawa natin pambungad, magdasal muna, di ba? Kailangan, nakikita yan. Nakikita ng ating mga apo't anak na tayo'y madasalin. Pangalawa, hindi tayo nagrereklamo pag meron problemang dumarating. Hindi tayo nagagalit. Nakalimitan kasi, ganun ang nangyari, nagsisisihan pag merong problema. Dapat, hindi. Di ba? Hindi dapat. Nakikita pa rin kung paano natin hinaharap ang isang problema ng may pananampalataya sa Diyos. At higit sa lahat, ang higit sa lahat, dapat meron tayong grateful hearts, mapagpasalamat na puso. Kahit gaano kaliit ang biyayang binigay sa atin ng Diyos, huwag nating kalimutan na magpasalamat. Yan ang lagi kong sinasabi sa mga anak ko. In everything, give thanks. Big or small. Oo. Diba? At saka, magtataka kayo. Kahit nga sa pagsubok, dapat nga tayong magpasalamat. Kasi sa pagsubok, diyan talaga nakikita ang tunay na ugali ng isang Kristiyano. Pag dumating ang problema, gaano ka talaga katibay ang relasyon mo sa Diyos. Pag dumating ang problema, diyan nasusubok. Ang ating buhay, mga lolo't lola, kahit sa
apo't anak natin, ang ating buhay ay nasa Biblia na binabasa ng ating mga mahal sa buhay araw-araw. Na magandang alalahanin yan, ang ating buhay ay tulad ng buhay na nasa Biblia na binabasa ng ating mga mahal sa buhay araw-araw. Kaya nga minsan nakakalungkot pakinggan, di ba? May nagsasabi na, di ba, ano yan siya? Christian yan siya. Bakit ganyan? Di ba, Lola Zen, no? Kaya nga, dapat tayo maging maingat sa ating kinikilos. Dapat nga, dahil nga, saan natin binabase ang ating buhay, kundi sa salita ng Diyos na nagmumula sa Biblia. Kaya't ang pinakamagandang sermon ay ang makitang nagtitiwala si Lola at si Lolo sa salita ng Diyos sa gitna ng unos. Di ba? Yan talaga. At yan din ang isang magiging legacy na iiwanan natin sa ating mga anak at apo kung tayo'y wala na. Sarap pakinggan na, hindi dapat, wag tayong magkaway-away, wag. Diba? Sabi ni Lolo at Lola, diba na may mga problema tayo, diba ganito ang ginagawa ni Lolo at Lola, diba? Ang sarap. Nakakaano ng puso pag naririnig natin na pinagkakwentuhan nila kung gaano kalakas ang ating pananampalataya sa Panginoon. Na ngayon, pag-usapan naman natin ngayon, Lola Sen, kung ano pa ang dapat nating gawin para mas mapalakas pa ba natin ang ating pananampalataya sa Diyos at para maipakita natin sa lahat kung gaano talaga tayo kalakas ang relasyon sa Panginoon. Okay. Upang maisabuhay natin ang ating paksa, tungkol sa pananampalataya, ngayong linggo na ito, ating hamunin, ang ating mga sarili, Lola at Lola. At sa lahat ng mga nakakatanda, kung ano ang dapat nating gawin. Ano yung unang dapat gawin, Lola Zen? Maghanap ng isang bersikulo sa Biblia na nagbibigay sa inyo ng lakas. Halimbawa, Psalms 23. Diba? Oo. Psalms 23:1. Okay. Meron pa. Lord, dito, si Yahweh, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Diba? Yan. Pag wala ng pera, alboroto na. Correct, no? Mainit na ang ulo. Hindi mo na madrawing ang muka. Apo, huwag kayong mag-alala, sabi sa Psalms 23. Diba? Sabi dito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Paalala yun, ha? Ng ating mga pangangailangan. Magtiwala lang. Isa pa ang promise verse. Joshua 1:9. Sabi dito, alalahanin mong lagi itong aking tagubilin, magpakatatag ka, at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako, si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sa inyo saan ka man pumunta. Napakaganda. Ang gandang promise verse. Isa pa. Baka may isa ka pa dyan, Lola Zen. Dito yung ating Bible verse, Matthew 11:28. Correct. Sabi nga dyan, okay? Ano, Lola Zen? Diba, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y papapaghingahin ko. At sabi sa verse 29,
Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. At sabi sa verse 30, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Di ba? Madami Pag mabigat pong yung ang dami-daming mga promise verses dyan sa Bible. Pumili po kayo. Pumili kayo at gawing gabay sa araw-araw. So yan ang isang hamon na dapat natin gawin. Pumili po tayo ng promise verse. O kung gusto nyo, linggo-linggo, isang promise verse. Sa susunod, isa na naman. Kaya pumili po tayo. Kailangan mamemorya ninyo. Dapat ma-memorize nyo yan. Yung promise verse nyo. Para so tuwing may darating na unos sa buhay, ipalalahanin nyo ang inyong sarili ng promise verse na memorya ninyo. Pwede Pangalawa. natin isulat yun ng maganda. Ay, oo. Yeah. O i-type natin. Mm-mm. O, diba? Tapos idikit natin sa sa refrigerator o sa salamin para in time na dumarating yung mga panghina, ang mga pangamba, mga problema, lang natin. O apo, basahin mo to. Di ba? Itong mga Oo. paalala. Pero Lola Sen, dapat i-display po ninyo ang salita ng Diyos sa lugar na laging nakikita. Hindi yung nakatago. Hindi po yan tinatago. Oo. Nilago silang At saka kung may extra budget, pwede nyo ipa-frame. Ipa-frame, isa sa sala, isa sa dining room, isa sa kwarto. Di ba? Isa sa banyo. Sa pagkainan. Yes. So, kaya yung mga dinidisplay yung salita, kasi sa katagalan talaga, mamememorize mo yan kasi lagi mo nakikita eh. Kaya, pag nagawa nyo yan, na lahat ng miyembro ng pamilya, kayang-kaya na yung i-recite. Malakas ang pananampalataya. Correct yan, correct. Lahat kayo magkakaroon ng malakas na pananampalataya sa Diyos. Anong ikatlo, Lola Zen? Ikatlo, Ayag ang pananampalataya sa tuwing makikita ninyo ang papel na iyon. Basahin ito ng malakas para marinig ng mga kasama mo sa bahay. Sabihin ninyo, dito tayo magtitiwala. Ito ang pangako ng Diyos sa ating pamilya. Tandaan niyo po yan, no? Si Abraham, di ba? Oo. At saka si Sarah. Di ba? Dahil sa pananampalataya nila sa Panginoon, ay hindi sila nawala ng pag-asa na magkaroon ng anak. Kahit Totoo yan, ha? 100 years old. 100 years old, di ba? Oo. Nandun ang kanilang pananampalataya na pangako yun ng Panginoon na magkakaroon kayo ng anak. Di ba? Totoo yan. At tinupad talaga ng pangako ng Diyos na ang magkakaroon siya ang pagmumula ng tao na ibang singrami ng sand in the sea, di ba? Oo. Siya talaga. Tapos lalo pa akong humanga kay Abraham nung willing siyang i-sacrifice ang kaisa-isa niyang anak. Tapos nag-promise ang Diyos na siya sa kanya magmumula ang iba't ibang lahi. Tapos yung isang anak niya isa-sacrifice. Grabe ang grabe ang pananampalataya niya sa Diyos. Wala siya na may gagawin ng Panginoon na hindi na papayagan na mapahamak yung anak niya. Kaya nga. Sinunod niya. Ang pagsunod, yan may gawa, di ba? Yung pananampalatayang may gawa. Kaya kailangan tayo faith in action. Kumbaga, mahalaga yan. Dapat natin tandaan, tulad na nabanggit namin kanina, pananampalataya na walang gawa ay considered na patay. So, kailangan ating isinasagawa, ipinapakita ang ating pananampalataya.
Oh. Manalangin na tayo, Lola Zen. Manalangin tayo. Panginoon, nilalapit ko po sa inyo ang mga may karamdaman, ang mga nasa sa banig ng karamdaman, mga nasa ospital, na ngayon, Panginoon, ay problema kung paano sila gagaling. Gamitin niyo, Panginoon, ang mga instrumento, ang mga doktor, na upang sila ay magkaroon ng kagalingan. Itinataas ko rin po sa inyo ang aking kapatid na si Ber Caspi sa kanyang nalalapit na heart operation sa January 24. Lord, nananalig kami at nananampalataya na palakasin mo ang kanyang pananampalataya, bigyan mo siya ng karunungan at kaalaman na ang Panginoon lang ang makakatulong sa kanya upang maging successful ang kanyang operation at maging ang mga doktor na hahawak sa kanya. Panginoon, si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Pinahihimplay niya ako sa lunti ang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita po nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos, sa aking taro, pagpapalay lubos mo. Kabutihat, pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay sa bahay ni Yahweh, mananahan. Panginoon, patuloy mo kaming lumalapit sa iyo. Pagpalain po ninyo ang 1116 DXIS Radio sa kanilang mga plano sa taong ito ng 2026. Nananalig kami, Panginoon, at nananampalataya ang lahat ng iyon, Panginoon, ay iyong ipagkakaloob. Marami pong salamat. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik namin na may pagpupurit pa sa salamat na tatangi lamang ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Siya nga po pala, in relation sa pagdiriwang ng DXAS, ng National Bible Month, okay? Lahat po ay inaanyayahan na dumalo sa National Bible Month celebration sa KCC ngayong January 31. Yan po ay 9 o'clock ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Lahat po ng miyembro ng pamilya ay meron pong activity para sa inyo. Meron pong iba't ibang patimpalak na lahat po ay nakatutok sa Biblia. So pwede po ang mga bata, mga teenager, young professional, at syempre naman po ang mga seniors. Oh, kaya imbitahin niyo po sa lahat ng ating mga tagapakinig, imbitahan niyo po ang inyong mga kaibigan, member ng inyong pamilya, at ang mga kasama niyo sa simbahan. Magkita-kita po tayong lahat sa January 31. Sabado po yan. Sabado, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa KCC. Mall. Sa KCC Mall, huwag niyong kalilimutan para mas mapatatag pa po natin ang ating pananampalataya at para po makita natin, ma-encourage po tayo na marami pala sa atin ang nagbabasa ng Biblia. Kaya sa inyo pong lahat, wag niyo pong kalilimutan na it's a date. It's a date po yan. At Bulugan na ninyo ang mga kalendaryo ninyo. oo. At siya nga po pala, wag niyo kalilimutan na
na ang buhay na tinatalakay natin dito ay yung English na version niya na life. Life ha? Yung life po ang 4 na haligi, okay? Ng pamantayan kung papaano natin mapapalakas ang ating pananampalataya. Unang-una ang L, ano Lozen? L? Love. Love, ha? Pagmamahal. I, Integrity. katapatan. F, Faith. pananampalataya. Ang E, anong E, Lola? Engagement. Yes. So, yan po ang ibig sabihin ng life. At ang tema po ng ating National Bible Month ay God's Word brings life to our hearts and to our homes. Isabuhay po natin ang pagmamahal, katapatan at pananampalataya sa ating buhay at sa ating mga tahanan. Oh. Ano? Kaya mahalaga po 'yun, ha? Mahalaga yung 4 na sa susunod po na Webes, atin naman pong tatalakayin ang ika-4 at huling haligi ng life. Nais po naming pasalamatan ang aming mga technicians na sina Romel Paulino at Rolando Alfonso. Abangan po ninyo ang susunod na programang Radyo Sin Kauman kasama si Uto Mobin. Tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, ay mapapakinggan ang Family Matters. At siya nga po pala, huwag niyong kalimutan, tuwing Linggo, 7:30 ng umaga hanggang 8 o'clock, ang aming kids program na Move Kids Radio. So, ibig sabihin, tutok po kayo sa inyong radyo mula Lunes hanggang Linggo. Ako po si Marlene Cruz. At ako po naman si Lola Seni. Ang Family Matters ay kasama ninyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Bye. See you on Thursday. Safety first. Aron malikayan ang sunog, ania ang mga butang nga hinumduman. Ayaw ibilin ang gidagkutan nga mga kandila, sigarilyo o siga. Bantayi kung unsa ang giluto sa kusina, labi na kung gamit ang stove ug LPG. Ipasulsi ang supply sa kuryente sa balay ug i-unplug ang mga electrical appliances, gadgets ug chargers kung dili gamiton ug labi na sa dili pa matulog. Ayaw gamita ang substandard nga mga charger, suga o outlet. Ayaw pagsunog og basura, gawas nga ilegal, delikado kaayo kini. Tudloi ang mga bata bahin sa safety sa sunog ug plano sa pagbakwit kung adunay sunog. Apil sa fire drills aron makat-on sa mga fire exit ug mga plano sa pagbakwit. Pagtuon unsaon paggamit og fire extinguisher. Siguruha nga ang matag miyembro sa pamilya adunay go bag kung adunay sunog o katalagman. I-save ang mga numero sa emergency hotline sa inyong mga cellphone. Nag-uban kami sa paglikay sa sunog, pag-amping. Kini nga pahinumdom gidala kanimo gikan sa 1116 DXAS, your community radio.
Magandang balita, mga kapwa ko PWD. Narito na ang programa para sa atin. May kasama ka. Ako si Kuya Carlo. Makakasama mo tuwing Sabado, alas 8:30 ng umaga. May kasama ka. Mapapakinggan dito lang sa 1116 DXAS, your community radio.